The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Good morning to all our listeners on air and online. Welcome to the Season 2. Season 2, Episode 1 of Technopeach on Air, making waves for Filmic Technology. Only here on Radio Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. And we are your program hosts. I am Bads Grospe. And I am Jonna Paulo. And I'm Jetso Baba. We are bringing you the latest in post-harvest and mechanization. And we introduce technologies that matter to the farmers and fishers. Again, you're tuning in to Technopeach on Air, making waves for Filmic Technologies. We have our guest host. Yes! Hi there, Bads! Okay. Good morning! And Happy New Year! Yes! First! Yeah, this is a first. Siguro ay for na-miss tayo 2026. ng ating mga listeners. Yes, ang ating 700,000 listeners. We are back today for some incredible information. Naka-live tayo sa ating radyo. Yes, of Sa ating course. Filmec. Facebook page. Yes. At syempre sa ating 90.1 FM na radio channel. Kaya sa mga nakatutok sa atin on-air and online, ayan, isang Happy New Year. Oo. Happy New Year pa rin. Yan. Dahil matagal-tagal itong January eh. Hanggang January 50 to. Oo, 45 na ngayon eh. Okay, Oo. oo. Sige. So, konti na lang. Yan. Siyempre, gusto natin batiin, no? Bago tayo Bads and Jonah, ang ating mga boss dito sa ating ahensya. Unahin na natin na naka-official business leave siya ngayon. Ang ating Director for Dr. Janicio G. Alvinia. Yes, hello sir. Ang ating Deputy Director, Sir Joel Dator. At syempre sa lahat ng ating mga division chiefs at sa lahat ng staff ng Filmec, sa ating mga utility personnel, sa mga Yes. guards on duty natin, sa buong Filmec community. Ayan. Yes. Magandang umaga. po Grabe, sa sanay na sanay no? Siyempre gusto natin batiin, ate, ang Yes. ating boss. Yes, of course. Of course, Sir Hello. Jong Elijah Davalos. Ating butihing Yes. ACD chief. ACD Ayan. Chief. At syempre gusto natin pasalamatan din yung mga producers Ay, namin oo, today. partner. Oo, si Mary Ann Lagmay. Ay, si Mary Ann AKA. Lagmay. Yan. Okay, Mary Ann Lagmay. At si Maymay. Yes, so, Thank you. Marife Carpio, thank you for producing our production. Hindi ko maisip eh. So yeah, thank you. Pinabati rin natin Yes. ang mga ating mga staff sa ECD. Yes. And Ma'am Bess, hello. Na dinaanan natin kanina. Hello, Ma'am. Hello po, Ma'am Bess. Yun. So, yeah, I think we're really ready for today. Yes. Marami tayong pag-uusapan. No? Totoo yan. Pero, Ayan. ayan, sige, ba't natin ginagawa ito for all our listeners? Siyempre, yung mga nakikinig dyan sa kanilang bahay, mga naglalaba, Yes. mga driver. Nagluluto na rin. Yes, Ang mga nasa farmer, sasakyan, Yes. mga nasa bukid. Ayan, gusto natin silang batiin din. Hello. Siyempre, bakit natin ginagawa ito? Totoo. Mga partners Yes. with us. Ginagawa natin itong programa na ito para ipakilala ang iba't ibang technology dito sa Filmec. Yes. Hindi lamang sa mga adapters, Yes. but sa mga would-be adapters. Mhm. Baka syempre makita nila, mga partners, na angkop sa kanila itong mga technologies na meron tayo dito Yes. sa Filmec. Yes, at syempre sa pamamagitan ng ating programa, para sa ating mga tagapakinig, malalaman nila yung impormasyon ukol po sa ating mga technologies dito sa ating ahensya na pag-uusapan natin dito sa Technopeach on Air. Kaya naman po sa ating mga online viewers, maaari po kayo magtanong sa comment section natin if you're tuning in via online. At kung kayo naman po ay nakikinig via on air, maaari lang po kayo mag-send ng mensahe sa ating hotline. Ano ang ating hotline, Ating Ma'am text Bats? line ang 0962-119-7445. Yan, baka may ipopromote pa tayo. Yes, ate. syempre, bukod sa ating official Facebook page na Radyo Agri 90.1 FM Filmec, ayan sa mga merong X, as in Twitter, formerly Twitter, Okay. and syempre sa Instagram, pwede nyo rin po kaming hanapin dyan. Yes. Follow nyo na rin po, hanapin nyo lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM. Sa mga previous episodes, sa mga na-miss silang episode at gustong balikan ng mga episode ng Technopeach on Air at iba pang mga programs natin, pwede na po yan sa ating YouTube channel. Hanapin lamang po ang Radyo Agri 90.1 FM. Yan. Okay. I-click at i-like ang, i-click ang, Yes, i-click ang I-like, like, share, at subscribe. Subscribe. And Pwede hit na rin the ang notification
Notification bell. Yes. Okay. To be more updated. Ayan. So guys, sa mga techno features Yes. natin. Oh, Ready na ba? Yes! Para sa ating ipipitch na Yes. malamahan natin ipipitch ngayon. Actually, partners, ito ay mga accomplishments ng Filmic last year. Mga na-commercialize na information at hardware last year na ready na for for consumption ng ating public, especially mga information po. Totoo. Ate Bads and Yes. Jonah. So, yun ang ating mga pag-uusapan ngayong araw na to. And if time permits, we can complete all the list today. Yes. We hope. Dahil mahaba-haba ito, part. Yes, so we'll try to explain it to ano ba tawag to? I-digest in layman's term ang lahat ng ito para maunawaan nyo and makita nyo kung ito po'y angkop sa inyong mga industriya. Yes. So, simulan na natin sa hardware. Okay, Meron tayo mga partners na isang hardware. Oh, that's interesting. Na Sige. na-commercialize na last year ito. Okay. Siyempre, unang-una na dyan, ang Grain Probe Moisture Meter. Oh. Ayan. Familiar na ang ating mga ay Oo. mga tagapakinig Yes. siguro. Yes. Dahil na-pitch na natin. Pero ayan, ito ang konting kaalaman lang. Ang ating technology na ito o yung Grain Probe Moisture Meter ay dinevelop dito yan sa film. Correct. For rapid and accurate, accurate moisture content measurement of paddy and corn grain in bags. Yes. Okay. Ayan, meron din to. Ito ring ating technology ay may advantage of simultaneously performing grain sampling and moisture content Ayun. determination. So, hindi na siya pipila pa, no? Tuloy-tuloy po Correct, ito, totoo. At sabay-sabayan. sabay-sabay yung ilang Yes. mga features na to para mas madali. Simultaneous. Oo. Para sa mga tagapakinig natin, ang itsura nito ay yung sa mga buriki, no, Yes. na ginagamit, no. By the way, yung buriki ay term dito sa Luzon kasi Yes. iba yung meaning niya sa ibang mga lugar. Pero yung buriki po ito yung ginagamit natin na tinutusok sa mga sako. Pero ang ating ginawa dito is ginawang digitalized na siya. So pagkatusok, meron na siyang reading ng moisture content. Kung So ganun po naalala siya. ng ating mga tagapakinig, ay Oo, na-feature oo. na natin ito part. Kasama si Engineer Richard Yes. Avila. oo. Dala-dala pa niya yung mismong technology Yes, actually sa atin. Parang no? Oh, yun, naalala pa ni Yes, Ate and Bats. how it works. Yes, so yan po ang ating unang technology Yes. na commercialized. Ibig sabihin po nito, naghahanap na po tayo ng ating accredited manufacturers Yes. para i-mass produce ito at mabili nyo na po sa inyong mga pinakamalapit na agricultural supply stores. So marami na rin maglo-look forward dyan, syempre na Yes, would-be na mga adapters. Yes, magagamit yan lalo na mga traders, mga farmers mismo Yes, kapag bibenta ng kanilang mga produce at maging accurate ang reading nito. Totoo din. Dahil ito ay portable, tama? Correct. Yes, Oo. portable, Dalhin. handy. Yes, oo. totoo din. Ayan. So, yun yung ating hardware. At ito naman yung ilan sa mga information na last year na i-produce na rin ng ating ahensya. Commercialized na rin yan. Yes, ate. oo. Yes. Ito yung isa, ang showcasing a village-level rubber pail creep processing system para po yan sa mga farmers sa Kidapawan City, North Cotabato. So, ito po ay nagpakita ng tinatawag na village-level rubber pail creep processing system sa Kidapawan City sa North Cotabato through the results of actual operation and marketing ng product. Kasama din po dito na i-test yung quality ng mga products and yung willingness o yung kagustuhan to pay ng mga farmers and also yung feasibility din ng naturang project. So, yung naging results po ng project na to, para alamin if a village level rubber pail creep processing system for the farmers dun po sa naturang lugar ay masasabing feasible if the association would process around 1,200 kilograms Okay. of rubber latex kada buwan ang labanan natin dito and receive the right price, syempre, para po sa naturang produkto. Amazing. So, mga sa rubber industry Yes, ito. sa rubber industry ito. Usually, sa mga tong lugar ito, Kidapawan. Kidapawan. So, mga nasa Mindanao talaga. Yes. Oo, Ang major na mataas And malaking promising ito na industry Totoo sa Pilipinas. And alam nyo, si Director Alvinja is very involved din dito. So, that's para sa information ng ating mga tagapakinig, he is also a scientist for Yes. sa scientific career system. And isa ito sa mga tinutulong niya sa Philippine Rubber, ano ba yun? Industry ba yan? O PRRI din, no? Okay. Involved siya. Yes, so tumutulong din siya dito sa isang institusyon na ito para yun
actually, ang focus niya yung mga sakit nata. So, yun. Oo. So, yun yung tinutulong natin para mas maging productive yung ating mga farmers. Yan. So, grabe. Something new to for Filmic. No? Nasa rubber industry na rin tayo. Lahat talaga ng Yes, mga at crops least in ay all aspects. cover natin. Yes. Hindi lang tayo rice. No? Yes, Hindi lang tayo oo. RCEF. No? We are more than that. Okay. course. And ito, mga partner, medyo Yes. mahaba-haba ito. Oo So, nga bear eh. with me. Oo. Okay. So, another study na naging commercialized na rin po ito, it is published na rin, ay yung assessment of post-harvest handling of broccoli. Wow! So, tinitingnan ito sa buong sa buong bansa. Okay, parang natawa ko bigla. Sa buong bansa, okay, tinitingnan natin how our farmers handle yung broccoli. Post-harvest handling ito. Kasi dito, di ba, alam natin na lahat ng mga commodities natin, ang pinaka malaki din na nagiging losses ay sa post-harvest. Or how we handle it. Oo. So sabi ng study na ito, inimbestigahan nila yung current na system sa broccoli and inassess nila yung laki or magnitude at yung mga dahilan ng mga losses pagdating dito sa supply chain, especially sa Benguet. So doon yung study area nila. Okay? Na totoo nga naman, ito yung biggest producer, okay, ng broccoli sa buong bansa. Now, this is vital sa pagka-craft ng mga intervention para malaman natin kung ano ba yung naangkop, nararapat, competent, okay, at saka yung talagang magko-complement dun sa mga needs ng ating ng industry at nating mga farmers. So, the study, gumamit sila ng primary and secondary data para sa value chain analysis. And then, yung results show that post-harvest system of broccoli covers harvesting, trimming, sorting, lahat pala to, no? Part nito, no? Hauling, packing, and then weighing. Now, total perceived post-harvest losses ay umabot sa 17.70%. Medyo mataas, ano? So, due to, ayan nga, cracking and cutting, yellowing, pag-yellow ng mga broccoli, and then loss of curd, no? So, nasa 17.70% po yung ating natayang losses sa broccoli. Now, these losses are mainly attributed to inefficient practices. Dahil nga daw manual ang labor. Kaya naman dyan talaga pumapasok yung ating halaga bilang ahensya. Yes. We are the Center for Post-Harvest and Mechanization. Syempre. Kuminto kayo, kala ko tutuloy niya. Now, sabi dito, the back of broccoli, yung bulk niya, is traded at trading post sa La Trinidad, Benguet, papunta ng Manila. Can you imagine, ikaw ba naman mula kahit nga tayo tao parang lantang gulay na tayo. Literal na lantang gulay. Syempre, Oo. mas yung mga broccoli pagdating sa sa mga centers like Yes. sa Manila, diba? Market. Sa Balintawak, sa Divisoria. Oo. So, imagine natin yung biyahe. Yes. Kumbaga Kumbaga, lamog lamog na. na. Temperatura. Oo. Oo. Tas, yes, yung temperature din. So, for sure, may effect din talaga. At saka syempre yung iba mismo kung nangyari manual labor, but we do not judge them. Kung, Yeah. for example lang, baka halimbawa mapagod na, yung pagkakalagay sa truck ay naibalagbag na, halimbawa. Hindi maiwasan. Oo, sabi ng broccoli, aray ko. Aray ko. Aray ko, sabi ng broccoli. So, nagkakaroon talaga ng mga losses because of the manual na ano. So, sabi dito, they expressed the urgent need for mechanization technologies, particularly naman daw in planting. So, 81.8%. Taas. Gusto nila nagkaroon ng mechanized planting technologies for broccoli and then harvesting din, no, operations ay 75.8. So, yun yung mga top na gusto nila na intervention daw po. Now, citing the problems of high labor costs, kasi alam naman natin yan, hindi lang sa broccoli, even sa rice today, Yes, no? totoo. Yung mga labor Yung cost. mga tao na mula sa pagtatanim mahal sa na. pag-ani. Yes. Oo. At saka hindi lang yung cost yung willingness to labor talaga. Totoo. Kaya dito, pangalawa, labor scarcity. So, labor cost, labor scarcity, and then huge post-harvest losses. Ang mga nakikita nilang reasons kung bakit gusto nilang i-push yung mechanization pagdating sa broccoli. Yes. No, but maybe we're talking about 5 or 10 years from now. Oo. We hope to see na mechanized na ang mga upland area natin, no, for broccoli. Okay. And then aside from mechanization, other interventions are crucially needed, sabi ng study, such as application of ethanol vapor exposure. Ayan, kung naalala nyo po, ating mga tagapakinig, na na guest po natin yan, si Ma'am Vicky. Oo. Na nag-discuss ng ethanol vapor tungkol sa intervention ng Food Protection Division. And sabi rin dito,
application yun ng ethanol, then low temperature storage, and the use of proper packaging with refrigeration to address both quantitative and qualitative losses. Pumapasok dito yung efficient na cold chain system. Yes, totoo. Kasi yung temperature, kagano na na-mention yung Yeah. kanina. Isa sa reason kung bakit nagkakaroon ng malaking losses. Yes. Sa broccoli. So, tinitignan ng PhilMec na promoting mechanization and improving the post-harvest management are critical steps para ma-push ang pag-increase ng productivity, profitability, at competitiveness sa ating mga broccoli growers. Siyempre dyan sa ating upland area. So, ganun natin siya nakikita. Ang interesting, no? So, we are trying to find the problem, and from there, we are trying to parang lay down solutions. Oo. And fit na fit talaga, Totoo. Ate and Jonah, na tayo ay Center for Mechanization and Post-Harvest. No, we don't just put machines, we make sure na tama yung handling ng post-harvest. Tama. At Kasi- ma-address yung mismo mga issues Yes. per particular commodity and mismo sa area din. Yes. At bakit naman kasi natin pinapababa yung post-harvest losses? Which is hindi dapat. Oo. Diba? Dapat nga natin Ay, dapat pala bumaba. Oo. I should Hindi say. dapat na mataas. Yun. Ayan, tama si Oo. ate doon. Pero, kailangan bumahin. Baba dapat Oh, yes. ang post-service losses. Kasi nga, magiging income din natin. Yes. oo. So, yung na-save mo na losses can become additional income. Kasi mabebenta mo siya. So, that's how we help our farmers. Ayan. Pangatlo na yun, ha? Ano Oo, medyo broccoli pa extensive lang ang ito, ano natin Grabe, dyan. Dapat Okay. makinig ng mabuti ang ating mga listeners. Yes. Oo. Lalo na yung mga... Dahil mga- listeners sila. At They marami should mga listen. viewers. Sige. Dahil viewers sila. Oo, Yes, sige. oo. Sige po. Ayan. Ano pa, partner? Ano pa yung ano Partner. natin? Ayan. Oo, mukhang natahimik ka dyan. Hindi ka ako partner kasi ayokong Ang hirap kasi. makipagtawan. Sige. Sige, Susunod proceed na ng tayo. performance task ko kailangan Okay, ano pa ba yung ating Ayan, na-commercialize? Ito naman mga partners ay ang double roller brush mangrove clam cleaning. Kasi magkaiba partner, chinek ko eh. Okay. Basta siguro na-copy paste. Ay, oo nga, oo. Okay, nice. Ayan. Information naman na ating na-commercialize na patungkol naman sa double roller brush mangrove clam cleaning machine. Na ngayon ko Oo nga. discover. Okay. Ang galing, Mahirap ah. talaga. Oo. Ayan. Ang Oo. Polymesoda erosa o mas Ayan, kilala bilang mga Mangrove mangrove clam. is an important aquatic resource commonly collected in muddy mangrove areas sa Oriental Mindoro. Ah, okay. Philippines. Oo. Di ba partner Hindi sa magkaano? Bengue. Oo. Okay. Cauliflower. Grabe tayo. hirap ko dito. Sige, sige. Okay. Siyempre yung kailangan natin pag nag-harvest tayo ng mga clams, dapat, di ba, muddy siya. Dapat linisan. Siyempre dahil for consumption na. Yes. Cleaning the clams manually is laborious o matrabaho at syempre Oo. time-consuming. Correct. Prompting the need for a mechanical cleaning system. Yan. Ayan, ito na nga partners, Yung ang solution. double roller brush. Grabe, no? Mangrove clam cleaning machine. Okay. Napaka-sophisticated. Oo, Pero simple napakahaba. lang to. Yeah. Gamitin. Oo. Ayan. Features a counter-rotating mechanism Mhm. powered by a 1 horsepower electric motor. Medyo Yun yung technical na maganda. tayo Oo. Oo. Its major components include a cleaning chamber, transmission assembly, water system, frame, and lifting unit. Ito lang yung mga parts niya. Correct. Yung mga Oo, features. ng machine na yan. Yes. Oo. Made from commercially available materials. Okay. It is evaluated for its cleaning capacity, the mechanical damage, scattering loss, Okay. and cleaning efficiency. Meron At na. syempre ay electrical energy consumption. Correct. Ayun. The performance of the machine use speeds of 310 RPM. Ayan, gano'ng kabilis yun ngayon? Rate per Basta minute. mabilis. Oo, Ay, oo, hindi, oo. rotation? Or Revolution. Revolution. Yeah, Oo. revolution per minute. Yun. Revolution. 435 RPM and 544 RPM As as treatment. treatment. So, May may iba-iba. tatlong options. Yes. Kumbaga. It was then tested against manual clam cleaning. Yung mga available So, na natin nag-ano sila? existing. Tinest nila. Yes. Nag-compete silang ganyan. Comparison. May comparison. Oo. With an independent t-test that shows Mhm. statistical significance.
Ayan, saang part. Napapaintindi. Oo. Yan. In terms of In terms of operating time. sino Okay. mas mabilis. Pero hindi makokompromiso yung quality, Yes. diba? Syempre, dito na tayo sa ating Double roller Yes. brush. Double roller brush. Mhm. Yeah. The simple financial analysis Using the using the machine shows that the break-even point was 4,937.06 kilogram Per year, ha? Mhm. A payback period of 4 years and Wow. has Eto. 99%. Kumbaga sa Wow. sabon, 99% cleaning efficiency. So, halos perfect ang Yes. pagkakalinis. Kabibi Yan. mo yan. Oo, clam. Oo. Malinis ang clam mo. Malinis. 99%. Kaso siguro yung 1% ay siguro sasingit-singit na nung Tsaka ano, kabibi, parang no? hindi naman Oo. siya guaranteed, di ba? Na talagang Oo. malinis, di ba? Kasi maski naman Yes. sa sabon, example mo kanina yung sabon. Kumbaga Oo, meron may at pero 0.1. somehow, Oo, kailangan di ba? Sa kasi, safeguard, ay sa oo. ano, mga Sa isang mga sabon. sikat. Oo. So, maaaring ganun din yung treatment niya. Oo. Pero at Yes. least, ha? Perfect. Uy, malaking ano yun, Ang ah. laking Yeah. bagay, no, na cleaning efficiency. 99% agad-agad. At saka Yes, yun diba? kasi parang the cleaner, maybe, siguro ha, the cleaner it gets, the higher the price. Kasi Yes. siyempre, Oo. for the buyer na hindi na niya dilinisin, so mas Yes, mataas, hassle at a right price, mabibenta nila. Grabe naman talaga yung Filmec, no? Grabe, no? Naisip nila to, partner. And this is, I think, one of the first na nakikita ko in the fishery industry. Yes. Oo. The fishery sector. Totoo. So, maganda to na Makakatulong help. sa kanila. Hindi kasi more of agriculture tayo eh. Yes. But this one Ayun. is on the fishery industry or fishery sector. Kaya ang galing. Kudos sa ating mga researchers. Gamit itong ating technology ay pag nakita natin sa market or mga supermarkets yung mga tinitindang mga clams ay Yeah. 99% na. Naman Yeah. Kumbaga, in terms of quality din. Oo. Pero parang nag-ano tayo, partner. Sa mga Please tayo sa online ano natin. view ngayon, we're just experiencing some sort of technical difficulty. Naka-freeze kasi kami ni Please, oo. Ma'am Jonah. Pero kay Sir Jet ay okay pa. Freeze Okay, so alright yung Itutuloy kanyang na- camera. Okay. Ayan. Basta napapakinggan tayo. Napapakinggan naman. Yes, napapakinggan tayo. Ayan. Okay. So, sige. Proceed na tayo sa ating next commercialized na technology and information, of course. Ito naman ay tungkol sa Carabao Mango. So, post-harvest handling and of course, losses of Carabao Mango. So, ito naman po ay isinagawa yung study sa Pangasinan bilang isa sa top mango producing provinces kasi sa Pilipinas ang mangga. Particularly yung Carabao Mango. Yeah. So, through this study, of course, dinetermine na when it comes sa primary post-production system, so kabilang siya ng pag-harvest, sort, packing, transporting, hanggang sa marketing na sa mga major demand centers. So, yung perceived o yung nakuhang post-production losses sa Pangasinan, so ito, isa-isa sila when it comes sa farm level, merong 9.92%, sa trader level, meron ding post-production loss which is 5.01%, at ganun din sa wholesale or retail level, meron ding nakuhang post-harvest o post-production loss na 9.16%. So, all in all, merong nakuhang post-production losses na 24.09%, which of course is hindi siya magandang balita. Something high. Mataas talaga. Oo. So, yung mga losses na to, ang ilan sa mga na-determine, it's because first, insect damage, mga cracks, Okay. harvesting injuries, mechanical damage, anthracnose, overripe fruit, and stem and rot. So, merong mga peste, kumbaga presence of pest at some point kapag as part of the post-production losses. So, based on the findings, so yung paggamit daw ng fruit bagging materials at gayon din yung mga biocontrol or organic pesticides is recommended para masolusyonan yung highest losses na na-assess during the harvesting stage. Gayon din, hindi rin po mawawala na yung pagre-research o yung mga pananaliksik tungkol sa swak o suitable na packaging materials and naturally derived protective coatings, kailangan din daw po na ito ay mas ma-explore pa para mabawasan of course ang issues ng transport losses, which of course will help to extend yung shelf life ng ating mga Carabao Mango. That's nice. So, yun yun, 24.09. Mataas siya. Base dun sa latest natin na post-harvest losses ay
26.47 eh. Wow. Yes. So, mas I think mga 2017, 18 ito na study. Okay. So, medyo bumababa naman na siya Okay. though. Pero mataas pa rin siya Mataas for pa rin siya, losses. yes. Oo. At saka yung biocontrol agent dyan, isa dyan yung sa mga biocontrol agent na produce ng ating scientist Yes, buti. Ford, Yes, and Director Ford, Dr. Janicia Alvindia, na may commercial name na yun, pwede ba natin mag-ito? Yes, Yeah, commercial name, agriculture Yes. product naman to, Yeah. na Magic Grow. Yun yung ginamit mismo sa study na ito. Wow. Yes, oo, he has garnered. Napag-usapan siguro sa mga susunod na Yes, episodes oo. natin. So, yun ang nakita natin nilang effective pagdating dito. Oo. So, imagine, baba rin naman pala, no? Kasi dito sa ating data from the Department of Agriculture, it's really 26.47 pagdating sa losses ng mango. Siguro baka as a whole ito. Ito kasi ay Yes, Carabao. oo. lang. Oo. Yeah. So, yeah, speaking of losses, ayan, Torinet from one losses to another. Yes, ayan. So, by the way, ang division na in charge sa mga ganitong studies ay ang Socio-Economic and Policy Research Division. So, SEPRD, hello po sa inyo. Thank you very much sa inyong pagpupunyagi. Ayan, meron kaming na-air today. Yes, sa mga information na of course kailangan malaman ng ating mga karadyo. Yes. So, Mangga, Pangasinan to Nueva Ecija, mga onion naman. Yes, Okay. oo. So, dito naman, pag-usapan natin yung magnitude, yung laki. Yes. Ako sa mga online viewers natin, may kausap pa rin po ako. Yes. Nasa upside down po sila. Personal experience, medyo lumala yung technical problems sa mga nakatutok sa atin online. Please bear with us. But Yeah, of course, tuloy-tuloy pa rin tayo sa Ayan. mga... Siyempre, batiin muna natin. Yan! Sige, bumati muna tayo gosh, before tayo mag-next. Marife, kanina pa Marife. siguro to. Welcome back po. Yes, thank you. Ayan ang ating segment producer. Yun pala, segment producer. Segment producer. Ayan. siya. Nagnunood din sila Vanessa Sino Palya. yun? Ewan Kanini, hello! Hello, Vanessa. ma'am. Sana napaka-happy. naman Yes. talaga. Oo, balita ko may parating yan eh. Na blessing. May Oo. blessing na pala. Of course. Sige. Yan, okay. Sige, At saka syempre sa mga nakikinig ate, baka sa mga kaka-tune in pa lang. Oo, Okay, ayan. baka you wanna plug something habang Yeah, oo, baka meron Comment kayo. Oo, yan sa mga nakatutok sa atin online, of course, yung mga shoutouts ninyo. At kung may mga questions siguro sila Yes. with regards sa ating topic, and of course, we will try our best to answer that or ipagbigay alam dun sa mga nasa likod ng mga technologies and information that we are sharing right now. And of course, sa mga medyo na late, ngayon lang tumutok, ayan. Ayan. So, i-replay naman din po natin itong episode na ito at iba pang mga episodes natin. And of course, we still have our YouTube channel. So, hanapin niyo lamang po Radyo Agri 90.1 FM. FM. At syempre, text line natin, 0962-119-7445. Okay. Oy, So, nagpapasalamat tayo sa ating Oo, technical. Yes. ating mga Live stream technicians. specialist. Ayan na, nagbalik na. Kasama Dahil sa na kanya, si Sir Raymel Yes, and si Ma'am Faye. Ma'am Faye Yan. Morales. Maraming Okay. salamat for always assisting us. Yes, Yes, okay. okay. Balik na tayo sa ating mga losses talks nga. natin. No? Oo. So kanina we're talking about sa mga kakapasok pa lang po sa ating radyo, ka-tune in pa lang, ay we're talking about si Ate Bat, so is talking about mango losses. Yes, No? oo. So now we're going to talk about the magnitude nung post-harvest losses pagdating naman sa bulb onions. So ito ay Nueva Ecija naman to, Yes. ng ating lugar. Oo. Now, yung onion production daw, it remains the major source ng livelihood para sa maraming farmers sa Philippines, specifically sa Nueva Ecija, Oo, top no? producer tayo eh. Yes, pero isang threat dyan yung mga post-harvest losses. Yes. No, it continue to pose a significant challenge sa ating bulb onion industry. Ngayon, meron tayong ginawang study Okay. dito sa PhilMec na nag-assess ng extent. Gaano ba talaga kalaki, no? Kabigat yung mga Kalawak. losses, Magnitude, kalawak, oo. oo. Yung losses natin pagdating sa bulb onion. And then we try to identify ano yung mga maaaring intervention ulit natin. Correct. Parang yung kaninang pinag-usapan natin sa broccoli. Ano yung maaaring intervention natin so that we can improve yung ating supply chain no dito sa bansa. Now, yung ating study ay ginanap po sa Nueva Ecija. Bilang ito ay countries leading din Oo. pagdating sa Bilang- onion. Oh, hindi na pala Onion top. Kumbaga leading tayo. Yes. Province. Oo. Yes, sa buong Pilipinas. Oo, leading daw tayo sa buong Pilipinas aside from rice. Yes. Particular na sa bungabon. Tama ba pa? Yes, Oo, tama oo, yung partner. And then syempre nagkaroon tayo ng ilang mga means or methods of conducting this at lumalabas sa ating pag-aaral ng PhilMec ng total physical losses ay na-reach na 29.01 no with 3.0
0.03% sa farm level at 1.81 sa trader level at 24.17 during storage where physiological weight loss happens, no, sprouting, rotting, nagkabulok, andyan na po lahat. Most of the losses nangyayari daw sa storage. Total niya ito ay, sabi natin kanina, is 29.01. I-compare natin dun sa data, no, ng Department of Agriculture na nilabas ilang years ago, that was 31.61. So at least bumaba na halos 2%. Yeah, 31 to 29%. Now, sabi dito, merong mga losses, pinakamalaki nga po dun sa storage, and ang nirecommend natin na interventions sa buong supply chain include the establishment of village-level cold storage. Yan. Meron tayong ganyan actually before yung sa cold chain system project natin. So ito ay nire-recommend nila to support yung mga smallholder farmers. And the development of ito, may mga machinery na tayo dito, mechanical harvesters and leaf cutting devices to reduce mechanical damage and labor constraints. Kasi nga, again, across all sa the agriculture sector, yung labor talaga ay very talaga. Ina-address critical natin. issue pa din and concern when it comes to agriculture. Either lack or mataas. Or actually, di ba ganun yan sa economics, di ba? Yung pag mababa ang supply, mataas ang demand, Mababa ang supply. ganun ba yun? Basta yun. Di ba lang? Demand and Pagka supply. mababa ang supply, mataas ang Demand. presyo. At saka yung presyo. Siyempre, everything will Tama. Demand and presyo. Yes, Ayan. Okay, sorry po, mga Yeah. development communication. Pero we're trying to, Yes. to share it with you the best way we can. Okay, so reduce mechanical damage and the labor constraints. And then, sabi dito, application din pa ng mga biocontrol agents. Again, they used, I think they also used yung BCA na ginawa po ng ating director. And they found it very helpful and effective, no, to minimize rot-related losses. So adoption of these measures may help reduce losses and contribute to a more stable year-round supply. Maganda rin. Di ba? And potentially improve the farmers' income. Everything will follow talaga. Na at the end of the day, yung mga farmers pa rin natin. At syempre, bilang tayo consumers, nakakapakinabang din from these studies and kung paano din na-resolve through the findings of these studies. Itong mga issues natin. Okay. So, dalawa yun, no? Merong mechanization saka post-harvest handling ulit. Yun yung village level na cold storage, tapos mechanical harvesters and leaf cutting devices. Yeah. And even yung biocontrol agents. So, lahat po ito. Tulong-tulong. Yeah. So, ganun po kalawak mga ka-Technopeach, mga listeners natin, ang ginagawa po ng Philmec. So, we don't just know the problem, as I said kanina, we are trying to lay down solutions. No? And hindi lang siya mga solutions na traditional. We're introducing innovations. Can you see dito sa ating bulb onion, yung mechanical cutter, tsaka harvester? That's not something na we can see in the field today. No, parang wala pa yan talaga. And we'd also like to magnify yung mga international partnerships natin. For example, ngayon, kasi ito yung existing natin with Korea, for example. So, nakikita natin na yung technologies nila ay syempre high-end sila no? Bilang developed na sila ng country. So, maganda yung kanilang mga innovation. So, we are trying to localize their innovation. Meron na sila for sure ng mga harvester. So, they are helping us to localize what they already have para maging angkop sa condition ng Philippines. And then, anong ibig sabihin nun? Siyempre, matutulungan natin ang ating mga farmers pag naging available na yung mga technologies na ito. Mahalaga naman yung labor. Of course, yung mga laborers natin sa farm, they are important. Pero it's also important for us that our farmers will really gain income. Because we are not just serving farmers today, we're also enticing the next generation. Yes, and of course, yung food security natin. Yes. At risk din kasi dito. Of course. So, connected talaga sila eh. If we do not get the next generation join our cause in agriculture, then our food security will be at stake. Sobrang compromise. Yes. So maka-compromise din yan. Kaya tingnan nyo, in all aspects,
ano pa lang to? Onion pa lang to. Oo, ilang mga commodities na lang actually na Yes. pag-usapan natin. But can you guys imagine kung, di ba, lalawakan pa natin yung ating discussion. Sige. Meron pa ba tayong next dyan? Ayan. So, ipapasok mo ba? Papasok na natin. Yes, Okay, of course. sige, Ating pasok sige. natin. Mango. Oo. Tumalon muna tayo. Ayan, Okay, sige. Sa cultivation, medyo ano to technical Oo, na yung oo, last oo. 3 Okay, Yes, sige. oo. Tumalon muna tayo mga karadyo agri dito sa cultivation of sweet potato. Okay. Sa last. Oo, And nahanap ko it's- din eh. Dahil wala tong wala tong Sa bataan. scientific Oo, yan. Ito medyo scientifically Okay, from Pangasinan to Nueva Ecija and now to Bataan. Bataan. Bataan naman tayo. Luzon Okay. White. Ano naman ang intervention ng PhilMec dyan? Ayan. Ito ay inaral mga partners ng BIPED o yung Bioprocess Engineering Division ng Wow, ayun, shout out. Hello Sa sa inyo. Luzon kami dyan. Salamat Oo, po sa inyong Fernando pagpupunyagi. Junior. Yan. Itong pag-aaral na to mga partners ay evaluated the cultivation ng sweet potato o yung kamote. Tama ba? Yes. Kamote. Yes. And its vines utilization in the province of Bataan. Wow. Wow. Okay, sige. What is it about? Sige nga, Ayan, ang data partner. at information na na-gather through field surveys. Ayan. Pumunta sila talaga, partners. Makita Sa mismo, Bataan. no? Oo. Of seasoned farmers Farmers. using structured questionnaire. Okay. Siyempre talaga tong questionnaire na binuo nila ay angkop. Okay. Yes. Oo. Okay, okay. Ayan. Subsequently, the collected data were analyzed using SPSS. Alam na ng ating mga Yes. statistician. Oo. Okay, anong result? Experts Ano to, natin. Step by the step. Step by step. Ito yes. pa lang to. Oo, nasa As ano ka a na? result. Okay, Yeah. ayan na. Nasa results and discussion. Yes. Mukhang nagpaparamdam yung thesis, Ang ah. ating kamote potato planting Yeah. usually falls in May to Oh, August. malapit-lapit na. Ayun pa lang planting season ng kamote ha. Mm. While harvesting takes place in September to November. Okay. Mm. 1 month lang pala. Mga Oo, 1 to 2 months. mabilis lang. Oo. Oo. The most May to September. May, Bili lang. Yung August, September, 1 month. 1 to 2 months, tama? Ay, 4 Yes. months. Okay, September. depende kung kailan nag-start. Oo. Yan, Oo. from May to August, basta ang harvesting, May to September. September to November. Okay. The most common varieties planted are inube, Mhm. Oh. partner, Yan, pardon us. Kung Kinerot. medyo na may mispronounce namin Oo. yung mga Oo. terms, but we're trying our best. So, please, correct us if we're wrong in terms of... tama ba sa ating mga Oo, taga-bataan? Inube, Kasi inube is parang ube. ube, Yung Oo. kinerots ay parang siguro hugis carrots. Carrots. Or carrots. Pwede, oo. at super bureau. Ay, Ayan. very ano to ah. Oo. Considering high yield, Yan. color, siguro appealing siya Yes. sa kulay, and Okay. size. Yan, And shape as the common reasons for planting a certain variety. Okay. Mhm. Siguro appealing to itong mga variety na to. Mga And partners. swak Tsaka- siguro dun sa area. Yeah, tsaka yun nga, yung kanilang benefit. Benefits. Cost benefit. Oo. Oo. Post-production operations include vine removal, manual harvesting, Okay. field gathering and sorting, and grading before marketing. Yan, Ayan. ilabas sa market. Most farmers consider the harvesting operation as the number one that needs to be mechanized. Kasi Okay. medyo laborious din to eh. Oo. Dahil root crop to eh. Oo, mahirap siyang i-harvest. Oo. Mhm. Followed by planting operations. So, mas top Mahirap priority din. yung need for mechanized in terms of harvesting. Mm. Then, next ang planting operation. Oo, mga heavy duty equipment Oo. dapat. Oo. Mhm. Most farmers practice the removal of vines with large quantities of 5 to 10 tons per hectare. Okay. Okay. Pagtatanggal pa Ang ng dami mga pala, vines, no? ha? 5 to 10 tons per Kada hectare ang hektarya. natatanggal. Okay. Sweet potato vines are mainly used as animal feed. Mhm. Yes, Okay. pinapakain to sa ating mga alaga. Yes. Ayan. Mhm. Planting materials and composting Yeah. with no Okay. reported use for industrial application. So, Wala pa. kumbaga sa organic application pala. Pwede pa itong Oo. maging pataba. Yeah, oo. Yes. The study suggests exploring the mechanization of sweet potato planting and harvesting operations by Ayan. providing access to modern farming equipment such as mechanical planters Ayan. and harvesters that can potentially increase syempre yung efficiency Okay. and at yung pinakamahalaga natin ay reduce labor costs. Para maging kita sa ating mga magsasaka. Yeah. pa rin. Ayan. Tama. Ang findings Yun. nito mga partners ay also suggest promoting the use of sweet potato
sorry. Yung vines vines for industrial application dahil wala pa nga tayo Oo, sa parang ngayon. proven. Oo. To increase the productivity and sustainability of sweet potato farming. Ito ang Okay. laman ng pag-aaral ng BIPIT. So, leaning, Napakalaman, oo, Yes. leaning towards ano pa rin sila, leaning towards tawag ito, mechanization. Yes. Yes, Totoo. yun ang suggestion ng pag-aaral. Paggamit ng mechanical planters and harvesters. Tapos i-extend yung use ng sweet potato vines to industrial applications. Yes. Para mas makapakinabang Oo, din. lahat. Oo. kumbaga. So medyo ini-scale Cover. up natin no, Tama. yung industry na ito Correct. no, through mechanization. Of course. Okay, Yan. so- Nakarating tayo sa sweet potato. No? Oo. From ang dami palm, nating onion. In various commodity talaga ay Oo. mayroong mga mechanization component, and of course hindi mawawala ang presence ng mga experts natin dito sa Philmec Yeah. para ibigay kung ano yung mga pangangailangan Oo, ng ating mga farmers. Oo. Yeah. So yun yung ating mga technologies. Yes. But aside from that, meron tayong mga banggitin na lang natin Yes, in yes. enumeration, no? Yung in vitro and in vivo efficacy of Cymbopogon citratus, Yes. no? Stop. Ito yung lemongrass, Lemongrass no? extract. Lemongrass extract against mango management of mango anthracnose. So mga sakit no? Yes, sa ng mga mangga. mangga. Actually, I think involved dito na kasama rin dito yung ating director no sa mga studies na ito. And unraveling, another study is about unraveling the antifungal activities of calamansi peel no, in controlling anthracnose disease in banana. You see, very talaga no, biological. I mean, Totoo. May control, yung biological yung isang plant can heal another plant. Diba? That's so amazing talaga. No, how they were created, no. So, Nature. ito balat ng kalamansi para ma-heal yung anthracnose sa banana. Or matanggal. So amazing or matanggal. Okay, and then also we have this study called the inhibitory effects of lemongrass naman ito, no, on okay. stem and rot of mango caused by Lasiodiplodia. Theobrome. Theobrome. Okay. So yun yung mga diseases that we are actually addressing. Yeah. And all of those are leaning towards curbing post-harvest losses Yes. and increasing productivity. Reducing and- labor costs, Yeah, which oo. means additional Increasing income. yield. Yes, and Yes. increasing yield of course for our So, farmers. yan po. So, mapa-biological or mechanical. So, we are trying our best here dito sa Philmec to give you the best solutions, Yes. the most innovative solutions, so we can all transform the future of Philippine agriculture. Yes, of course without compromising other major factors like in terms of objectives. environment, Yeah, health oo. ng ating mga karadyo. Yeah, especially these, The no? safest and yet the most innovative Oo. ways to Itong address mga this. ito actually are pro-environment. Yes, agree. Biocontrol agent. Yes. Oo, oo. very safe. And besides that, marami din po tayong ginagawa ang Philmec that are pro-environment, and especially maging resilient ang ating mga farmers Oo. sa climate change, no. Yes, 'Di ba ang mga balita ngayon na magkakaroon ng mga extreme ng weather Oo, conditions, tapos El yung mga Nino, din, oo. at saka La Nina, El Nina, oo. La Lahat ng Nina mga happening in a year. Because of So course climate change Yeah. din. Extreme dry Extreme season. na talaga. yeah. actually. So ito naman po ang effort ng Philmec to help us na to adapt na dun sa conditions na ito, especially yung mga land natin, yung pananim natin. Even the most experienced farmers cannot really move towards these changes Yes. kasi nga climate change na nga eh. Hindi na natin nakokontrol. Extreme na yung mga weather conditions and all. So yeah, at Philmec, we're trying our best. Our R&D, research and development and extension efforts bilang RDE institution. Ito po yung mga inaalay namin, ino-offer namin para sa ating mga kababayang farmers and Na. even the fishermen or the fisher folk. Yes. Sa ating 48 years of Yes, existence. course. Grabe. By the way, yeah, we will be celebrating this year our 48 48. 48 anniversary. years old na si Philmec. Yes, na Yes. tumutulong sa ating Oo. industriya. Konti lang ang tanda kay... Joke lang. Hindi ako yun. None of the above. None of the above. of We're still course. young. Yes, of Yeah. course. Yan.
At So, marami pang mga years, of course, na patuloy na magsaserve ang Filmec sa ating mga farmers. Ayan. Kaya naman, Diba? keep tuning in to Yes. Technopeach on Air. Yan po ang lagi namin hatid sa inyo. Ano ba ang bago sa Filmec? Ano ba ang ginagawa ng Filmec? Ano bang may offer ng Filmec? Lahat po yan ay nasasagot sa Technopeach on Air. So, are we good for today? Yes. Yeah. Okay. Gusto natin pasalamat kay Ate Bats for Yes. joining Oo us nga. Yes. sa isang Sa isang- matalinong palitan ng Konversasyon. diskusyon Yes. tungkol sa ating mga Yes. teknolohiya and syempre sa ating partner na si Jonah Paulo. And syempre, Of course, Sir Jet. Ako, thank you niyo ako. Thank you. Okay, Oh, salamat. thank you. Okay. So, Sa ating malaman na talakayan. Malaman na talakayan Oo, kasing of laman course. ng sweet potato. Oo, at syempre, marami pa sila i-expect na mga ganitong mga talakayan. sa Yes. Technopeach. And Tuloy-tuloy na guests. to. No, Yes, we mga will guests, be mga inviting experts. guests. Yes, of Experts. course. Real experts. No? Tama. Para po mabigay sa inyo. And sana makasama namin kayo and really magtanong kayo during our our show para Oo, mga episodes na. masagot natin agad. And if Agad-agad. they can share also yung mga stories nila, mga Yes. experiences sila sa field, Pwedeng-pwede. diba? So, Yeah. we are more than willing, of course, to hear those stories. Yeah. And hopefully this year, mga mismong adapters, Oo, so let's makasama look natin forward dito to sa that. Technopeach. Sana, oo, abangan din natin. Success stories Oo, natin. No? yes. So we will try Invite to tayo. introduce more dito sa ating Technopeach. No? Mhm. So yeah, thank you very much. So once again, you are tuning in to Technopeach on Air, making waves for Filmec Technologies. Only here. On Radyo Agri 90.1 FM. Yan. Filmec, kasaganaan para sa bayan. Thank you po. We Thank you. see you again next week. I'm Jet. And I am Jonah. And of course, I'm Bads. Dito lang yan, of course, sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Kasaganaan para sa bayan. Bye-bye. See you next week. Bye!